Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1181. Ang kagandahan ay nagsimula ng isang pag-uusap. Master de la Cruz, dinala kita sa lugar. Matapos makapasok sa kasino, nagkusa ang kabataan na iabot ang membership card kay Cyrus, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Matapos makitang umalis ang binata, kinuha ni Cyrus si Vera para tumambay sa kasino. Bagamat hindi makapaniwala si Cyrus, isang ang kasino ang lugar na ito, at napakalaki ng lugar. Kung ikukumpara sa mga kasino na napuntahan ni Cyrus dati, halatang mas propesyonal at mas malaki ang kasino na ito. Bukod dito, nalaman din ni Cyrus na maraming security guard sa kasino. Kung ikukumpara sa mga security guard sa labas, halatang mas propesyonal ang mga security guard na ito. Lagi nilang pinagmamasdan ang mga bisita sa mesa ng sugal. Agad na sumugod para mahuli ang mga sugarol. Ngunit ang ganitong uri ng sitwasyon sa pangkalahatan ay hindi nangyayari sa kasino na ito, dahil ang mga panauhin sa kasino na ito ay ibang-iba sa mga nasa maliliit na kasino sa pananamit at ugali. Mula sa puntong ito, makikita na ang mga bisitang ito ay dapat nasa mas prestihiyosong uri, kaya hindi sila gagawa ng mga bagay tulad ng 5,000. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito kalaking kasino ang Bihang City. Pinagmasdan lang ni Cyrus ang paligid at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng mahina. Ito dapat ang pinakamalaking kasino sa lalawigan ng Tianyuan. Narinig ko ang tungkol sa kasino na ito bago ako dumating sa lalawigan ng Tianyuan, ngunit hindi pa ako nakapunta doon. Kung tutuusin, hindi ako masyadong interesado sa mga kasino. Malumanay na sagot ni Vera kay Cyrus. Magkano sa tingin mo ang pera ng kasino na ito sa isang araw? Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Vera, at mahinang tinanong si Vera. Maaari mong tingnan ang mga chips sa mesa. Vera replied lightly. Nang marinig ito ni Cyrus, direktang itinoon niya ang kanyang atensyon sa mesa ng pagsusugal. Ang mga chips na nasa kamay ng mga sugarol ay nagsimula lahat sa 10,000 pesos, ibig sabihin, 200 chips lang ang maaaring nagkakahalaga ng 2,000,000 yuan. Hindi banggitin na ang ilang mga tao maaaring magkaroon ng mas malalaking chips sa kanilang mga kamay. Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng kasino na ito, pero napakalakas niya kaya nagtayo siya ng ganoon kalaking kasino. Hindi napigilan ni Cyrus na huminga ng mahina sa kanyang puso. Kung hindi ako nagkakamali, ang behind the scenes na may-ari ng kasino na ito ay si Francis, ang pinuno ng silver merchant sa Tianyuan province. Ang iba ay walang kakayahang magbukas ng ganoong kalaking kasino. Marahan na sagot ni Vera kay Cyrus. Sino man mula sa isang silver merchant muli. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ni Cyrus. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung gaano kakilakilabot ang lakas ng mga mangangalakal na pilak. Ang negosyo ng mga mangangalakal na pilak ay tila nakapasok sa lahat ng antas ng buhay. Buhay ng mga tao. Dapat mong malaman na ang lahat ng mga bisitang maaaring pumunta dito ay mga taong nasa itaas na antas ng lalawigan ng Tianyuan. Kaya nakakatakot para kay Yin Xiang na umasa sa mga koneksyon na naipon sa kasino na ito. Ngayon alam mo na ba kung gaano katikat ang lakas ng kalaban na haharapin mo? Lumingon si Vera para tingnan si Cyrus, at mahinang tinanong si Cyrus. Ang lakas talaga nakakatakot. Walang pakialam na sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Okay, gawin natin ang isang bagay na seryoso at kumilos ng hiwalay. Kabaitan. Bahagyang tumango si Vera, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Matapos maghiwalay sina Cyrus at Vera, nagpalitan sila ng ilang chips ayon sa pagkakasunod-sunod, at pagkatapos ay nagpanggap na mga sugarol at naglaro sa kasino. Vera hindi siya masyadong interesado sa pagsusugal mismo.
Kaya nagpalitan na lang siya ng chips na $100,000 at pagkatapos ay humanap ng Baccarat table para tahimik na panoorin ang mga nakakabaliw na taya ng mga sugarol. Ang babaeng ito, si Vera, ay maituturing na pinakamaganda sa hitsura at katawan. Kaakibat ng hindi pangkaraniwang sexy at maalinsangang pananamit ngayon, agad niyang naakit ang atensyon ng hindi mabilang na tao. Marami ring lalaki ang nagkusa na kausapin si Vera. Ngunit walang eksepsyon. Maging ito man ay ang mayaman sa ikalawang henerasyon o ang opisyal ng ikalawang henerasyon. O kahit ilang sikat na bigwig sa lalawigan ng Tianyuan, sino mang makipag-chat kay Vera ay walang awa na tatanggihan ni Vera sa huli. Tahimik na nakaupo si Vera, na nagbibigay ng impresyon na ito ay tulad ng isang rosas na may mga tinik, na nagpaparamdam sa mga tao na makati, ngunit hindi siya nang ahas na abutin ito at hawakan. Kung tutuusin, napakalakas ng may-ari ng kasino na ito. At walang nang ahas na manggulo dito. At alam nilang lahat na makapasok si Vera sa kasino na ito, na nagpapakita na hindi simple ang background ng identity ni Vera, lahat ay nandito para manalo ng pera. Hindi para humanap ng babae, kaya noong tinanggihan sila ni Vera, maaari na lang nilang piliin na umalis, at walang labis na gusot. Upang hindi maakit ang atensyon ng kasino, direktang nagpalitan ng 1,000,000 chips si Cyrus sa front desk. Gayunpaman, nang makipagpalitan ng chips, napagtanto ni Cyrus na ang mga chips dito ay kalkulado lahat sa US dollars. Ang 1,000,000 chips ay katumbas ng 7 o 8,000,000 RMB. Ang ganitong uri ng pagsusugal ay talagang hindi isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. At direktang nagpalitan ng 1,000,000 chips si Cyrus sa isang hininga, na isa ng magandang bisita sa kasino na ito, kaya mabilis na inayos ng kasino si Cyrus na isang napakagandang escort lady. Sa katunayan, ang propesyon ng escort lady ay makukuha lamang sa mga naturang kasino. Ang simpleng pag-unawa ay may magandang babae sa iyong tabi upang tulungan kang sumaya sa tsaa at tubig. Kung interesado ka, maaari mo ring samantalahin ito. Pwede mo itong hawakan, pero kung mas sukdulan, kailangan mong mag-discuss sa beauty mo. Kung pumayag ang dilag, diretsyong umalis sa kasino ang dalawa. Kung hindi pumayag ang dilag, matiis mo lang o magbago. Isa pa, nakakamiss magbasa. Hindi ko alam kung ano ang iyong pangalan, sir. Isang magandang babae na nakasuot ng puting cheongsam na may maselang at eleganteng hitsura ang nagkusa na maglakad papunta sa gilid ni Cyrus at mahinang tinanong si Cyrus. Hindi interesado si Cyrus sa ganitong uri ng escort lady. Kung tutuusin, hindi pumunta si Cyrus para maglaro ngayon. Mayroon siyang seryosong negosyo, ngunit kung pinaalis lang ni Cyrus ang kagandahang ito ngayon, baka maakit ang atensyon ng iba. Mas magiging kawalan iyon. Ang apelyido ko ay De La Cruz. Malumanay na sagot ni Cyrus habang nakatingin sa magandang babae sa harapan niya. Kailangan kong sabihin na ang magandang babaeng ito na nakatayo sa harapan ko sa mga oras na ito ay talagang napakahusay sa hitsura at figura, at mayroon siyang natural at mapang-akit na aura. Kahit na ito ay ilagay sa Bihang University, ito ay dapat na parang paaralan. Pag-iral ang kanyang ugali, ang hitsura at figura ay sapat na upang maihambing sa kagandahan ng antas ni Chiefe. Kabanata 1182. Wala kang balak magbago. Hello, Mr. De La Cruz, staff member ako ng kasino. Kung may tanong ka, pwede mo akong tanungin palagi. Nakangiting sabi ng dilag kay Cyrus. At tiningnan ni Cyrus ang dilag pataas at pababa matapos marinig ang sinabi ng dilag, at pagkatapos ay mahinang nagtanong, ano ang pangalan mo? Crystal na lang ang itawag mo sa akin. Mahinang sagot ng dilag. Kung tutuusin, nagtatrabaho siya sa ganoong okasyon, at walang gumamit ng tunay niyang pangalan, kaya hindi na nagsalita pa si Cyrus matapos marinig ang sagot ng dilag.
Ano ang maaari mong gawin para sa akin? Sa oras na ito, inisip ni Cyrus ang kanyang sarili bilang isang normal na sugarol, at nakangiting nagtanong habang nakatingin kay Crystal ng may interes. Mr. De La Cruz, ikaw lang ang makakasama ko. Sa ibang negosyo, hindi ko kaya. Siyempre, kung kailangan mo, I can introduce my friends to you. They may accept some special requirements. Mukhang hindi ito ang unang pagkakataon na naharap si Crystal sa ganoong sitwasyon kaya napakalma at natural kung magsalita. Kung tutuusin, sa kasino na ito, at kung hindi pumayag ang mga babaeng kasama ng mga sugarol, walang pipilitin. Hehe, hindi mo ba tinutulak ang bisita sa kamay ng iba? Hindi ka kikita kung may pera ka. Nakangiting tanong ni Cyrus kay Crystal. Panipi-panipi. Hindi mo maiwasang matigilan pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus. At pagkatapos ay mahinang sinabi, iba ako sa kanila. Bagamat nandito ako para sa pera, ngunit may ilang bagay na kaya kong gawin, ilang bagay na hindi ko magawa. At nandito pa ako. Sana maintindihan mo si Mr. De La Cruz. Kailangan mo ng pera pero ayaw mong ibenta ang katawan mo. Mahinang sabi ni Cyrus habang nakatingin kay Crystal. Maiintindihan mo rin yan. Mukhang ayaw mong pag-usapan ito ng marami kay Cyrus. Mahinang sumagot siya at nagpatuloy, Mr. De La Cruz, kung hindi ka nasiyahan sa aking serbisyo, maaari akong pumunta at tulungan kang mag-apply ng kapalit ngayon. Makakakita ka ba kung patuloy mong ginagawa ito? Tanong ni Cyrus kay Crystal nang napakahina. At si Crystal ay tila nag-alinlangan sandali, at mahinang sinabi, Mr. De La Cruz, karamihan sa mga bisitang pumupunta rito ay naririto para manalo ng pera. Kung gusto talaga nilang maghanap ng babae, maaari silang pumunta sa ibang lugar, kaya ako kadalasan ay maaari pa ring tumanggap ng ilang bisita. Tama iyan. Nakangiting tumango si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Pagkatapos ay dalhin mo ako sa pag-ikot sa kasino. Mr. De La Cruz, wala ka bang balak magpalit ng tao? Mukhang medyo nagulat si Yuyo pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at tinanong si Cyrus na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Hindi na kailangan, nandito ako para manalo ng pera. Sinagot ni Cyrus si Crystal nang napakatahimik, at pagkatapos ay dirdiretsong naglakad. At si Crystal ay nakatayo doon at nag-alinlangan ng 2 segundo, at mabilis na sinundan ang lakad ni Cyrus. Mr. De La Cruz, ano ang gusto mong laruin ngayon? Ang aming kasino ay maaaring magbigay ng maraming paraan ng pagsusugal. Ikaw ang nagkusa para tanungin si Cyrus. Pasimpleng pinagmamasdan ni Cyrus ang paligid. Sa oras na ito, kung saan matatagpuan si Vera ay nasa harap ng pasukan ng kasino, kaya kahit sinong papasok sa kasino ay makikita si Vera, isang napakagandang kagandahan. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, diretsong pumili si Cyrus ng isang gaming table na nasa harap ng Vera's right, dahil hindi lang makikita ng lugar na ito ang lokasyon ng Vera, kundi pati na rin ang pasukan ng kasino. Laruin mo lang to. Niayaw ni Cyrus na humila ng upuan at umupo. Si Crystal, sa kabilang banda, ay tahimik na tumayo sa tabi ni Cyrus at maingat na tinanong si Cyrus kung gusto niyang uminom, ngunit tumanggi si Cyrus. Bagamat nagtatakip si Cyrus mula sa simula hanggang sa huli. Pagkatapos makatanggap ng napakaraming sugarol, mayroon pa ring kaunting pangunawa si Yuyo sa mga normal na sugarol na iyon, kaya mararamdaman ni Crystal na medyo naiiba si Cyrus sa ibang mga sugarol, ngunit kaya ko rin. Huwag sabihin kung ano ang pagkakaiba, ang ugali lang ni Cyrus ay nakakaramdam ng kakaiba sa mga tao. Ang mesa ng pagsusugal kung saan matatagpuan ang Cyrus ay isang dice rolling table. Ang paraan ng pagsusugal na ito ay talagang napakaluma, kaya walang gaanong mga sugarol.
Karamihan sa mga bisita ay gustong maglaro ng baccarat o ilang paghahambing. Sikat na paraan ng pagsusugal. Ang paraan ng pagsusugal tulad ng pag-roll ng dice upang ihambing ang laki ay masyadong simple at direkta, at wala itong anumang teknikal na nilalaman. Ito ay puro swerte, kaya hindi ito masyadong sikat. 3 o 5 tao lang ang tumetaya sa tabi ni Cyrus. Napagmasdan ni Cyrus ang status ng mga taong ito. Halatang nawalan ng pera ang mga taong ito sa ibang lugar kaya pumunta sila dito para makipaglaban. Swerte. Pumulot si Cyrus ng ilang chips ng random at direktang itinapon sa mesa. Pagkatapos ihagis ang chips, patuloy na pinagmamasdan ni Cyrus ang sitwasyon sa kasino. Sa oras na ito, si Cyrus ay tila ganap na wala sa isip, na parang wala siyang pakialam kung manalo o matalo man lang. At si Crystal ay tahimik na nakatayo sa tabi ni Cyrus. Sa oras na ito, ang kanyang puso ay tila lalong nakikiusyoso, dahil nararamdaman niya na si Cyrus ay tila wala dito para sumugal. Sa gitna ng mga buntong hininga at hiyawan ng hindi mabilang na mga tao, mabilis na lumipas ang 1 oras. Ang swerte ni Cyrus ngayon ay hindi masama, nanalo siya ng higit sa 100,000 pesos sa pamamagitan lamang ng pag-roll ng dice. Si Cyrus ay napakamapagbigay din, at nagbigay ng tip kay Crystal ng halos 10,000 pesos. Dapat mong malaman na kung ang tip ng higit sa 10,000 pesos ay na-convert sa RMB, ito ay katumbas ng higit sa 70,000 pesos. Wala kang ginawa mula umpisa hanggang dulo. Tahimik lang na nakatayo sa tabi ni Cyrus at nakakuha ng higit sa 70,000 tip. At direktang tumingin sa mga pastahan na babae sa paligid, na sobrang inggit kay Crystal sa kanilang mga puso at bumantong hininga ng palihim. Hindi ako pinalad na makatagpo ng ganoong bisita. Ngunit hindi masyadong nagulat si Crystal pagkatapos makuha ang pera. Dahil naisip niya na maaaring anak ng isang malaking pamilya si Cyrus, at ang pagpunta dito para maglaro ay para lang sa pagpatay ng oras, kaya ang halagang ito ng pera ay mahalaga kay Cyrus. Kahit wala. Sa kabilang banda, sa panig ni Vera, ang ekspresyon ng mukha ni Vera ay napakapangit sa oras na ito, at mukhang naiinip din siya sa mukha ng mga nagkusa na makipag-usap sa kanya. Napakasimple din ng dahilan. Si Vera ay nakipagpalitan ng chips na 100,000 pesos sa kasino ngayon lang, pero wala pang kalahating oras, halos mawala na ang chips sa kamay ni Vera. Bagamat hindi masyadong mahilig si Vera sa pagsusugal, napakalakas niyang babae, at napakaseryoso niya kahit anong gawin niya. Wala siyang paraan para tanggapin na mas mababa siya sa iba. Kabanata 1183. Kapos ba sa pera? Matapos maunawaan niyan ang mga patakaran ng baccarat, naramdaman niya na dapat niyang durugin ang ibang mga sugarol. Ngunit si Vera maaaring hindi niya alam na ang pagsusugal ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya, ngunit higit pa tungkol sa iyong sarili swerte. Nang makita ni Vera na halos mawala na ang chips sa kamay niya, tumayo siya at nagplanong palitan ang chips. Ngunit sa sandaling ito, isang malaking grupo ng mga tao ang biglang pumasok mula sa lokasyon ng pasukan ng kasino. Direktang tumutok si Cyrus sa mga taong ito. Ngunit ang ikinagulat ni Cyrus ay ang taong naglalakad sa harapan ay hindi si Jimmy. Sa kabaligtaran, ang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may salaming pang-araw na tahimik na sumusunod sa likuran ay si Jimmy. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na ito ang dapat na lansihin ni Jimmy. Kung tutuusin, napakaraming tao ang sabay-sabay na pumasok. Ang lahat ay tiyak na magtutuon ng pansin sa nasa katanghali ang gulang na lalaki sa harapan, at ang iba ay natural na ituring na ito. Mga nasa katanghali ang gulang na bodyguard, walang pumapansin sa kanila. Kung hindi lang nakita ni Cyrus ang mga larawan ni Jimmy noon, imposibleng makilala niya si Jimmy na nagtatago sa karamihan. Matapos makapasok sa kasino si Jimmy at ang iba pa,
Saglit nilang pinagmasdan ang kapaligiran sa kasino, at pagkatapos makumpirma na walang problema, nagpatuloy sila sa pagsulong. Sa oras na ito, hindi napansin ni Vera na pumasok si Jimmy at ang iba pa. Kakapalit lang nila ng chips na 100,000 pesos, at naglakad papunta sa mesa na bitbit ang mga chips at high heels. Agad na natahimik si Cyrus matapos makita ang eksenang ito, at lihim na napabuntong hininga na si Vera, isang babae, ay medyo hindi mapagkakatiwalaan. At napadaan lang si Vera sa harap ni Jimmy at iba pang may dalang chips, at hindi man lang tumingin si Vera kay Jimmy. Dahil wala pang 5 metro ang layo ni Jimmy mula sa Vera sa oras na ito. Napansin ni Jimmy si Vera, isang napakagandang dilag, sa isang sulyap, ngunit hindi gaanong nagsalita si Jimmy, at sinundan niya ang karamihan sa VIP sa harapan. Lakad sa distrito. Nakaramdam si Cyrus ng labis na kawalan ng kakayahan matapos makita si Jimmy na pumasok sa VIP area ng ganito, dahil pakiramdam niya ay maaaring nabigo ang misyon ngayon. Ngunit nang si Jimmy ay lalakad na papasok sa VIP area, bigla siyang huminto, at pagkatapos ay tumingin muli kay Vera, na nakaupo sa gaming table at seryosong nakatingin sa poker, na nagpapakita ng isang mahinang ngiti. Mr. Leo, kailangan mo bang imbitahan ko ang babaeng iyon? Nakita ng bodyguard sa tabi ni Jimmy ang ibig sabihin ni Jimmy sa isang sulyap, at mabilis na tinanong si Jimmy sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala, obserbahan at obserbahan mo lang. Napakatahimik na sagot ni Jimmy, at pagkatapos ay humakbang sa VIP area. Sa kabilang banda, matapos makitang nawala si Jimmy's hen sa VIP area, ang mga mata ni Cyrus ay may bakas ng kawalan ng kakayahan. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at nagpadala ng text message kay Vera, sinusubukang sabihin kay Vera na ang misyon ay nabigo, at ang dalawa sa kanila ay maaari na ngayong pumunta. Ngunit matapos tingnan ang text message, diretsong sumagot si Vera at naghintay, at pagkatapos ay seryosong nagpatuloy sa paglalaro ng baccarat. Matapos makita ni Cyrus na walang balak umalis si Vera, mas naging speechless ang ekspresyon ng mukha nito, dahil pakiramdam niya ay halatang adik si Vera sa paglalaro sa mga oras na ito, at wala siyang planong umalis. Kung alam ko lang, hindi ko na dinala ang babaeng ito dito. Hindi napigilan ni Cyrus ang mahinang pag-ungol sa kanyang puso, pagkatapos ay tumayo at sinabi kay Crystal, "Okay, maglaro tayo sa ibang lugar." "Okay." Mabilis kang pumayag, at pagkatapos ay umalis kasama si Cyrus. Naramdaman ni Cyrus na nabigo pa rin ang gawain ngayong araw. At hindi na niya kailangang umupo sa pintuan para maghintay, kaya kinuha ni Cyrus si Crystal at nagsimulang tumambay sa kasino. Ngunit si Cyrus ay maglalaro sa alinmang mesa ni De La Cruz. Maaring sumali si Mo. Ang huling dalawa, ngunit ang swerte ni Cyrus ay tila hindi kasing ganda ng pag-roll ng dice. Wala pang 10 minuto, nawala si Cyrus ng higit sa kalahati ng pera sa kanyang kamay. Ngunit ang ikinagulat ni Crystal ay si Cyrus ay tila walang anumang emosyonal na pagbabago matapos mawalan ng pera, na nagbibigay ng impresyon na ang mga taong natalo ay walang kinalaman sa kanya. Dapat alam mo na si Crystal ay matagal nang nagtatrabaho sa kasino, gaano man siya kayaman, nakilala niya ang mga customer. Ngunit bihira para sa isang panauhin tulad ni Cyrus na nawalan ng ilang milyon at maaari pa ring panatilihing buo ang kanyang mukha. Bukod dito, si Cyrus ay hindi kailanman nagtagal sa isang mesa ng pagsusugal. Pagkatapos maglaro ng ilang laro, siya ay tumalikod at aalis, maging ito man ay nalulugi o nanalo ng pera, ito ay pareho. Gayon din, kahit na natalo si Cyrus ng napakaraming pera, tip pa rin niya si Crystal pagkatapos manalo. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganoong bisita. Mr. De La Cruz, mukhang hindi maganda ang swerte mo ngayon, kung hindi, dapat tumigil ka na sa paglalaro.
Mukhang may puso kang panoorin si Cyrus na natatalo ng ganito, kaya pinaalalahanan niya si Cyrus sa mahinang boses. Nang marinig ni Cyrus ang mga salita ni Crystal, hindi niya maiwasang lumingon at bahagyang ngumiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Kung hindi ako maglaro, hindi ka makakakuha ng mga tip, at hindi ka makakakuha ng pera. Kung may pera ka, it stands to reason that you people shouldn't be." Gusto mo bang makita akong patuloy na naglalaro? Marami na akong tips. I just don't think you need to continue to lose like this. I've seen too many people lose money here these days and bankrupt. Sagot mo sa mahinang boses. Nang marinig ni Cyrus ang mga salita ni Crystal, hindi niya maiwasang mapatingin kay Crystal pataas at pababa. Naramdaman niya na ang batang babae na nakatayo sa harap niya sa oras na ito ay tiyak na may sarili niyang mga nakatagong sikreto, kaya pumunta siya rito para magtrabaho. Kung hindi, Crystal would never. Maaaring ngayon lang niya sinabi ang mga salita kay Cyrus. Bakit ka nagpunta dito para magtrabaho? Nag-alinlangan sandali si Cyrus, at mahinang tinanong si Crystal. Bakit ako nandito para magtrabaho? Hindi mo maiwasang matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Sa totoo lang, maraming customer ang nagtanong sa akin ng tanong na ito. Ang layunin ng pagpasok ko dito para magtrabaho ay talagang napakasimple, para lang sa pera. Kapos ka ba sa pera? Patuloy na tanong ni Cyrus. Kapos sa pera. Crystal nodded without any hesitation. Bakit kapos ka sa pera? Tumingin si Cyrus kay Crystal at nagtanong. Maraming dahilan para kapos ako sa pera. Ilang tao sa mundong ito ang nang-ahas na sabihin na hindi sila kapos sa pera. Tiningnan ni Crystal si Cyrus sa kanyang harapan na may mahinang ngiti, at sumagot sa napakakalmang tono. Matapos marinig ang mga salita ni Crystal, si Cyrus ay tila mas na-curious sa babaeng nasa harapan niya, kaya kumuha siya ng ilang chips at inilagay ito sa harap ni Crystal, at sinabing blanco. Idol is also idol. Tell me your story, basta sa tingin ko maganda ang kwento mo, sa'yo lahat ito. Kabanata 1184. Isang punto ng pagbabago. Sa loob ng kasino. Hindi mo napigil ang mapangiti pagkatapos makita ang mga chips na inilabas ni Cyrus. At pagkatapos ay mahinang sinabi, iba lang sa mayayaman, gumastos ng napakaraming pera para lang makarinig ng kwento. Oo nga pala, kahit hindi ko ibigay sa'yo matatalo ako, kaya mas magandang makinig ng kwento para mawala ang pagkabagot. Nakangiting sagot ni Cyrus. Kung gayon, huwag kang mag-alala na gagawa na lang ako ng kwento para linlangin ka. Marami akong narinig na nakakaantig na mga kwento dito, at ang mga kaibigan ko ay maaaring magkwento tungkol sa 100 iba't ibang background sa kanilang sarili. Panipi. Tumingin si Crystal kay Cyrus at mahinahong sinabi. Di bale, basta I find your story touching, lahat ng pera sayo. Mahinang sabi ni Cyrus. At tumingin si Crystal kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay mahinang sinabi, Okay, dahil gusto mong marinig ito, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Tumingin si Cyrus kay Crystal sa harap niya at hindi nagsalita. Actually, napakaganda ng mga kondisyon ng pamilya ko dati. Ang tatay ko ay nagpapatakbo ng isang kumpanya, at napakaganda ng benepisyo ng kumpanya. Hindi man ito may kukumpara sa ilang tunay na mayayaman, napakahusay na nito kumpara sa mga ordinaryong tao. 3 taon na ang nakalilipas, ang aking ama ay dumating sa kasino na ito kasama ang isang kaibigan, at pagkatapos ay nahulog sa bangin na ito. Para pamahalaan ang negosyo ng kumpanya. At mas lalo siyang lumalim sa kasino na ito. Kaya wala pang 2 taon ay nilustay ng tatay ko ang lahat ng ari-arian ng aming pamilya at nauwi sa malaking utang sa pagsusugal. Tumingin si Crystal kay Cyrus sa harap niya,
at sinabi kay Cyrus sa napakakalmang tono. At hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti pagkatapos marinig ang mga salita ni Crystal, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Kaya pumunta ka rito para magtrabaho para tulungan ang iyong ama na bayaran ang mga utang sa pagsusugal, tama. Medyo luma na. At si Crystal ay tumingin kay Cyrus ng napakatahimik, at pagkatapos ay nagpatuloy. Dahil ang aking ama ay may utang na labis sa pagsusugal, siya ay direktang binugbog sa isang vegetative state ng mga tao sa kasino. Ang aking ina ay hindi nakayanan na panoorin ang mga taong ito. Talagang pinatay ko ganito ang tatay ko kaya nagsimula siyang magtrabaho para kumita ng pera. Sa simula. 3 trabaho ang trabaho ng nanay ko sa isang araw mag-isa, pero ang kinikita niya ay hindi sapat para pambayad sa mga utang na ito. Kalaunan ay naging trabaho na ang nanay ko, miss. At pagkatapos, tumingin si Cyrus kay Crystal at nagtanong. Nasa kolehiyo pa ako noon, at nang malaman ko na naging dalaga na ang nanay ko, hindi ko matanggap ang katotohanan. Hindi ko man lang nakontak ang nanay ko ng matagal, hanggang sa nagkasakit ang nanay ko. Ngayon ko lang nalaman ang totoo. Huminto sandali si Crystal, pagkatapos ay nagpatuloy. Nang malaman ko na ginawa ito ng aking ina upang bayaran ang pera. Nakakita ako ng isang tao mula sa kasino, at pagkatapos ay nagkusa na pumunta sa kasino para magtrabaho, at ginamit ko ang lahat ng pera ko. Kinita. Pambayad sa utang ng tatay ko, kung tutuusin, pinakamadaling kumita dito. Tumingin si Cyrus kay Crystal sa harapan niya nang walang sinasabi. At napakakalma rin ni Crystal, at mahinang tinanong si Cyrus, ano sa tingin mo ang kwento ko? Ayos lang. Nakangiting sagot ni Cyrus, pagkatapos ay direktang iniabot ang chips kay Crystal, at mahinang sinabi, iyo ang mga chips na ito. Salamat. Hindi ka nag-alinlangan, at direktang inabot at kinuha ang chips mula kay Cyrus. Si Cyrus, sa kabilang banda, ay naglakad pasulong ng may mga hakbang. Si Cyrus ay hindi pupunta sa ilalim kung ang mga bagay na ito na sinabi ni Crystal ay totoo, dahil naramdaman ni Cyrus na hindi na kailangan para dito, at naramdaman niyang kailangan ni Crystal. Be hidden in the girl's heart. Sikreto lang, pero hindi masyadong malinaw kung ang sikretong ito ay ang Cyrus na kasasabi lang ni Crystal. Sa mga mata ni Cyrus, si Crystal ay isang dumadaan lamang. Pagkatapos ng araw na ito, maaaring hindi na sila muling magkitang dalawa, at si Cyrus ay hindi maaaring magkaroon ng anumang intersection kay Crystal, kaya ayaw ni Cyrus na masyadong mag-alala tungkol kay Crystal. Sa kabilang banda, matapos pagmasdan si Vera ng halos 10 minuto, nalaman ng mga tao ni Jimmy na nakaupo si Vera sa harap ng gaming table, na parang lahat ng atensyon niya ay nasa poker sa kanyang kamay, at wala siyang kaibigan. Kanyang panig. Sundin, kaya kahit sino sa kanila ay ligtas pa rin, dapat silang mga ordinaryong sugarol. Maikling inilarawan ng bodyguard kay Jimmy, at tila naisip ni Jimmy na walang problema, kaya sinenyasan niya ang kanyang bodyguard na imbitahan si Vera. Si Jimmy ay maaaring maging taong namamahala sa negosyo ng bangko sa Bihang City. Mula rito, makikita na ang taong ito ay talagang napakahusay, at si Jimmy ay napakaingat din sa kanyang trabaho. Mahilig siyang magsugal, ngunit dumarating lamang sa kasino na ito, dahil ang kasino na ito ay kasino ng silver merchant. Gusto niya ang mga babae. Ngunit susubukan ni Jimmy ang kanyang makakaya na imbestigahan ang babaeng ito bago makipag-ugnayan sa isang babae. At magsisimula lamang siya pagkatapos matiyak na hindi siya pananakot ng babaeng ito sa anumang paraan. Ngunit ang Vera ngayon ay halatang isang tagalabas. Ang mga tao ni Jimmy ay nagmamasid lamang kay Vera. Ngunit hindi nag-imbestiga sa tunay na pagkakakilanlan ni Vera. Dahil si Jimmy ay nabighani na sa Vera's fascination sa oras na ito, kaya siya ay hindi na ako makapaghintay na imbestigahan si Vera. Impormasyon siya.
Diretsong naglakad ang bodyguard sa gilid ni Vera, at saka mahinang tinanong si Vera, "Hello, beauty." Matapos marinig ang mga salita ng bodyguard, si Vera ay nagpakita ng isang bakas ng pagmamalaki sa kanyang puso, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakalma, hindi niya nilinggan ang bodyguard, at sinabi ng mahina, "Kung mayroon kang sasabihin, magmadali. Huwag kang makialam sa aking mga baraha. Beauty, ganito pala. Gusto ka ng amo ng pamilya natin ngayon. I wonder if it's convenient for you." Magalang na sabi ng bodyguard kay Vera. Panggulo. Bagamat alam ni Vera na ang kabilang partido ay mula kay Jamie, hindi siya direktang sumang-ayon, sa kabaligtaran, direkta siyang tumanggi. "Miss, 1 million chips ito. Basta makilala mo ang boss namin, sayo na lahat ang chips na ito." Alam din ng bodyguard na hindi matutokso si Vera kung hindi siya lalabas na may kasamang sweetness, kaya diretso niyang inilagay ang chips na inihanda niya sa harap ni Vera. Nang makita ni Vera na inilabas ng bodyguard ang chips, agad na nagbago ang kanyang mga mata. Tutal, ang galing ni Vera sa pag-arte ay nasa queen level, kaya walang problema sa pagharap sa ganoong sitwasyon. "Sigurado ka bang akin ang mga chips na ito?" Tuwang-tuwang tanong ni Vera sa bodyguard. "Sigurado." Tumingin ang bodyguard kay Vera sa harap niya at bahagyang tumango. "Sige, nasaan ang amo mo? Dalhin mo ako dyan." Si Vera ay sadyang nagpanggap na isang financial fan, iniligpit ang lahat ng kanyang chips, at pagkatapos ay tumayo at nagplanong umalis kasama ang bodyguard. Kabanata 1185. Pagsubaybay. Matapos makita ng bodyguard si Vera na ganito, lihim siyang napabuntong hininga na si Vera ay dapat ay isang magandang babae lamang na mahilig sa pera, at ang gayong babae ay kadalasang pinakamadaling pakitunguhan. Kung tutuusin, kailangan mo lang magbayad ng sapat na pera. Dinala ng bodyguard si Vera sa VIP area. "Who the hell is your boss? You can even enter the VIP area." Nang makita ni Vera na pumasok ang bodyguard sa VIP area, medyo nagulat siya at nagtanong sa bodyguard. At hindi mapigilan ng bodyguard na mapangiti nang marinig ang mga salita ni Vera, at mahinang sinabi, "Huwag kang mag-alala, malalaman mo kapag nakita kita." "Well, para gawin itong napakahiwaga." Malumanay na sagot ni Vera, saka nagpatuloy sa pagsunod sa likod ng bodyguard. Kasabay nito, nakita din ni Cyrus si Vera na sumunod sa bodyguard sa VIP area. Lumingon din si Vera at Commandant sa kinatatayuan ni Cyrus. Tuwang-tuwa si Cyrus nang makita niyang pumasok si Vera sa VIP area, dahil akala niya sa una ay nabigo ang plano ngayon, ngunit hindi niya akalain na talagang magtatagumpay si Vera. Maya-maya, sinundan ni Vera ang bodyguard sa loob ng VIP area. Ngunit ang hindi inaasahan ni Vera ay kung gusto niyang pumasok sa VIP area, kailangan niyang sumailalim sa body search, at anumang electronic equipment ay kailangang ibigay. Ang dating plano ni Cyrus at Vera ay si Vera ang unang pumasok sa kahon kung nasaan si Jamie, at pagkatapos ay ipinadala ang numero ng kahon kay Cyrus, at si Cyrus ay nasa loob. Ngunit kung ibibigay mo ang telepono, wala nang paraan si Vera para makipag-ugnayan kay Cyrus. "Maaaring makatanggap ako ng isang napakahalagang tawag sa ilang sandali, hindi ko ba maaaring ibigay ang aking telepono?" Saglit na nag-alinlangan si Vera, pagkatapos ay mahinang sinabi sa bodyguard, "I'm sorry, beauty, pero lahat ng bisitang papasok sa VIP area ay kailangang ibigay ang kanilang mga electronic equipment. Ito ang panuntunan ng ating kasino. Kung mayroon kang anumang mahahalagang tawag, maaari kang tumawag, at pumasok pagkatapos mong matapos." Ang tawag. Sabi ng bodyguard kay Vera na blanko ang mukha. Matapos marinig ang mga salita ng bodyguard, kumislap ang mga mata ni Vera sa kawalan.
Kinuha niya ang kanyang mobile phone at tumabi, at pagkatapos ay nagpadala ng text message ng direkta kay Cyrus. Ang nilalaman ng text message ay napakasimple. Hintayin mo ako sa labas. Pagkatapos magpadala ng text message, binura ni Vera ang text message at iniabot ang kanyang mobile phone. Pagkatapos ibigay ni Vera ang cellphone, sinundan ni Vera ang bodyguard sa isang box. Sa oras na ito, 7 tao ang nasa box, 4 na lalaki at 3 babae. Maliban kay Jamie, ang iba ay may kasamang magagandang babae. Bukod dito, nalaman din ni Vera na ang mga taong ito sa kahon ay napakasikat na mga boss sa lalawigan ng Tianyuan, at ang sino mang ilabas nila ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyon. Sandaling nakipag-chat si Jimmy kay Vera, at sa wakas ay hiniling niya kay Vera na samahan siya ng isang gabi sa presyong 10 milyon. Alam ni Vera na si Cyrus ay tiyak na hindi makakapasok sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya maghintay na lang siya hanggang sa dalhin siya ni Jimmy sa hotel para kumilos, kaya inayos ni Vera ang presyo sa 20 milyon pagkatapos ng ilang bargaining. Aabutin ng 20 milyon ang paggastos ng 20 milyon kasama ang isang babae sa isang gabi, at tinatayang ang isang tulad ni Jimmy lamang ang makakagawa ng ganoong bagay. Iyan siya ay napakatalino. Bagamat palagi siyang nasa tabi ni Jimmy, hindi niya pinahintulutan si Jimmy na samantalahin, at palaging malayo kay Jimmy. At naramdaman ni Jimmy na si Vera ay hindi binibini. Ito ang unang beses na gumawa ng ganoong bagay, kaya medyo nahihiya siya, kaya hindi siya masyadong nag-alala. Tutal, ang presyo ay napag-usapan na. Napakahabang gabi. Paano laruin? Sa kabilang banda, pagkatapos matanggap ang text message mula kay Vera, alam ni Cyrus kung ano ang nangyayari. Kaya gumawa siya ng random na dahilan para makipaghiwalay kay Crystal, at pagkatapos ay pumunta sa front desk para ipagpalit ang lahat ng kanyang chips sa cash. Sa wakas iniwan ang kasino mag-isa. Pagkaalis ni Cyrus sa kasino, direktang idinayal niya ang numero ng telepono ni Melissa at hiningi ang plate number ni Jimmy. Alam na alam ni Cyrus sa kanyang puso na dahil wala siyang paraan upang makapasok sa kahon sa VIP area. At hiniling siya ni Vera na maghintay sa labas, malamang na pinaplano niyang hayaan si Cyrus na sundan ang sasakyan ni Jimmy sa hotel, at pagkatapos maghintay hanggang dumating si Cyrus sa hotel. Ginagawa niya ito kay Jimmy. Kaya pagkatapos mahanap ni Cyrus ang sasakyan ni Jimmy, nakakita siya ng isang nakatagong sulok at itinago ito. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay lumabas ng kasino sina Vera, Jimmy at iba pa, at pagkatapos ay direktang tumakbo sa kotse ni Jimmy. Ang matayog na kambal na tuktok sa harap ni Vera's dibdib ay bahagyang nanginig sa kanyang matikas na mga hakbang. Ang kanyang umuugong na baywang ay nagpapakita ng walang katapusang alindog, at ang kanyang kaakit-akit na magandang mukha, lalo na si Jimmy, ay isang lalaki. Sobrang naantig. Boss Leo, saan mo ba ako susunod na dadalhin? Nilinga ni Vera ang kanyang ulo upang tingnan si Jimmy, at nagtanong sa napaka-provocative na boses. Pumunta ka sa hotel. Malumanay na sagot ni Jimmy, pagkatapos ay tumingin kay Vera pataas at pababa, sinumpa ang isang duwende ng palihim sa kanyang puso, at pagkatapos ay binuksan ang pinto at pumasok sa kotse. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sinundan ni Vera si Jimmy sa kotse. Pagkalipas ng ilang minuto, umandar ang sasakyan ni Jimmy at ng iba pa, at pagkatapos ay dirdiretsong nagmaneho. Tumakbo si Cyrus sa gilid ng kalsada at inabot para huminto ng taxi. Kuya, saan ka pupunta? Nakangiting tanong ng taxi driver kay Cyrus nang makitang sumakay si Cyrus sa sasakyan. Master, maaari mo bang makipagsabayan sa Mercedes-Benz sa harap mo at subukang huwag hayaan silang malaman? Itinuro ni Cyrus ang sasakyan ni Jimmy at sinabi sa taxi driver sa seryosong tono. Kuya, pulis ka ba?
Napalingon ang taxi driver at sinulyapan si Cyrus, na parang kinakabahang nagtatanong. I'm not a police officer. My daughter-in-law is in that car. Gusto kong makita kung naghahanap siya ng ibang lalaki sa likod ko. Walang magawang paliwanag ni Cyrus. Okay, naiintindihan ko. Pinaandar ng taxi driver ang sasakyan habang nagsasalita. Little brother, they drive a Mercedes-Benz. What can you do if you catch them? If I say you should give up quick, we are not on the same level of others. Bumalik ang tingin ng taxi driver kay Cyrus at taimtim na sinabi kay Cyrus. Medyo ayaw kong sumuko ng ganito. Walang magawang sabi ni Cyrus. Hoy, ngayon kayong mga kabataan. Tumingin ang taxi driver kay Cyrus at bahagyang bumantong hininga, at pagkatapos ay hindi na siya nagsalita pa at tahimik na pinaandar ang sasakyan. Sa normal na kalagayan, ang mga naturang taxi driver ay matandang driver, at ang kanilang mga kasanayan sa pagmamaneho ay natural na hindi binanggit. Bilang karagdagan, ang mga taxi sa kalsada mismo ay napakapangkaraniwan, kaya ang mga tao ni Jimmy ay hindi sila mahahanap sa likod. Laging may sumusunod na taxi. Kabanata 1186. May ipapakita sa iyo. Makalipas ang halos 10 minuto, huminto ang sasakyan ni Jimmy sa harap ng isang Shangri-La Hotel. Ang hotel na ito ay talagang isa sa mga pinakasikat na hotel sa Bihang City. Hiniling ni Cyrus sa driver ng taxi na ay parada ang kotse sa gilid ng kalsada, at pagkatapos ay lumabas ng kotse ng mag-isa. Noong una, binalak ni Cyrus na bigyan ang taxi driver ng pamasahe, ngunit nakita ng taxi driver na si Cyrus ay nakakaawa at hindi magbabayad ng pamasahe. Si Cyrus ay wala sa mood na pakialaman ang mga bagay na ito sa taxi driver, kaya siya hindi na nagsalita pa at naglakad na, the location of the hotel to walk around. Sa kabilang panig, direktang sinundan ni Vera si Jimmy sa pinakamataas na palapag ng Shangri-La Hotel. Kung si Jimmy ay naghahanap ng babae sa labas, imposibleng maiuwi ang babae. Dahil siya ay isang silver merchant, dapat niyang tiyakin na ang kanyang personal na impormasyon ay hindi malantad. Sa oras na ito, ginamit ni Jimmy ang pangalan ni Vera lahat ng peking pangalan. Baby, you are so charming, bilisan mo, hindi na ako makapaghintay. Matapos makapasok sa silid, ganap na nalantad ang kalikasan ni Jimmy, at dumiretso siya sa kinatatayuan ni Vera. Ngunit napakadali itong naiwasan ni Vera. At pagkatapos ay marahang idiniin ang kanyang mataas na takong sa dibdib ni Jimmy, at maislan na sinabi, Boss, huwag kang masyadong mabalisa, hindi pa sila nakakaligo. Ang tagal na, bakit ka naliligo? Sigaw ni Jimmy kay Vera sobrang excited. Nako, maliligo lang ang mga tao. Anyway, may isang gabi, bakit ka ba nagmamadali? Vera said in a charming tone. Tumingin si Jimmy kay Vera pataas at pababa, at pagkatapos ay palihim na sinabi, paano kung sabay tayong maghugas? Hindi ako sanay, hintayin mo lang ako dito sa totoo lang, lalabasan na ako. Si Vera nagmadali siyang lumapit kay Jimmy, pagkatapos ay tumalikod at pumasok sa banyo. Matapos makita ni Jimmy si Vera ay pumasok sa banyo, nakahiga lang siya sa kama at tumingin sa kanyang telepono. Si Vera naman, nilock ang pinto ng banyo, nilagay sa maximum na gripo, saka inilabas ang kanyang mobile phone at ipinadala ang room number kay Cyrus. Si Cyrus, na naghihintay sa front desk ng hotel, ay tumakbo sa itaas pagkatapos matanggap ang text message mula kay Vera. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Cyrus sa pintuan ng silid kung nasaan sina Vera at Jimmy, at nagpadala ng text message kay Vera. Vera walked out of the bathroom matapos makita ang text message. Baby, bakit hindi ka naligo? Matapos makitang hindi nagbago ang pananamit ni Vera,
Medyo nagulat ang mga mata ni Jimmy, at nakakunot ang noon niyang tanong. Ngunit si Vera hindi niya pinansin si Jimmy, at dumiretso sa pinto, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay para buksan ang pinto. Matapos makita ni Jimmy si Vera na binuksan ang pinto, bigla niyang naramdaman na mali ang problema, kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang mobile phone at gusto niyang tawagan, ngunit paano niya mabibigyan si Jimmy ng pagkakataong ito? Lumipad ito sa harap ni Jimmy. Palso. Bagamat isa lamang itong ordinaryong lipstick, sobrang nakakamangha pa rin ang kapangyarihan sa kamay ni Vera. Tumama ang lipstick sa palso ni Jimmy, naramdaman ni Jimmy na parang tinusok ng bala ang kamay niya, at ito ay isang sigaw. Sa sumunod na segundo, sumugod si Cyrus sa silid at sinipa ang dibdib ni Jimmy. Sa sandaling ito lamang napagtanto ni Jimmy kung ano ang nangyayari. Vera dahan-daang isinara ang pinto, pagkatapos ay umupo sa upuan nang walang sinasabi. Tinapakan ni Cyrus ang dibdib ni Jimmy gamit ang kanyang mga paa, kaya hindi makagalaw si Jimmy. Dapat mong malaman na si Cyrus ay isang martial artist. Si Vera ay isang dalubhasa sa martial arts, at si Jimmy ay isang ordinaryong tao lamang, kaya sa nakakulong na espasyong ito, si Jimmy ay may pagkakataong lumaban. Tinitigan ni Jimmy si Cyrus sa kanyang harapan, at nagtanong sa mahinang boses, "Sino ka? Naglalaro ka ng fairy dance, di ba? Sabihin mo sa akin, gaano karaming pera ang gusto mo, maibibigay ko ito sa iyo ngayon." Nararamdaman ni Jimmy na si Cyrus ay napakahusay, at si Vera ay natural na hindi isang ordinaryong tao, kaya wala siyang balak na lumaban, ngunit nag-alok na bigyan si Cyrus ng pera. "Boss Leo, kumusta ka na?" Ngumiti si Cyrus at sumagot kay Jimmy. Matapos marinig ni Jimmy ang mga salita ni Cyrus, ang buong tao ay natigilan sa kinatatayuan, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi rin kapani-paniwala. Dahil ang boses ni Cyrus mula kay Boss Leo ay ipinaliwanag na ni Cyrus ang pagkakakilanlan ni Jimmy. Noong kaharap ni Jimmy si Vera ngayon lang, lagi niyang sinasabi na Wang ang kanyang apelyido. "Alam mo kung sino ako?" May biglang pagkagulat sa mga mata ni Jimmy, at tinanong niya si Cyrus sa isang hindi maisip na tono. "Syempre alam ko na ikaw ang namamahala sa Yinxiang sa Bihang City." Mahinahong sabi ni Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang mukha ni Jimmy ay tila mas kinakabahan, dahil hindi niya akalain na malalaman ni Cyrus na siya ay isang mangangalakal na pilak. Kung si Cyrus ay dumating dito bilang taong namamahala sa kanyang negosyo sa bangko. Nangangahulugan ito na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng kanyang naisip, hindi bababa sa isang problema na malulutas ng pera. Sinulyapan ni Jimmy ang kinatatayuan ni Vera nang hindi namamalayan, pagkatapos ay sumimangot at nagtanong, "Sino kayong dalawa? Ano ang gusto ninyong gawin?" "Boss Leo, huwag kang masyadong kabahan, wala ako dito para patayin ka." Nakangiting sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Hayaan mo muna akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Cyrus. Dapat pamilyar ka sa pangalang ito, di ba? De la Cruz, Cyrus." Napatulala si Jimmy nang marinig niya ang pangalan, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napaka-hindi kapani-paniwala, dahil masyadong pamilyar siya sa pangalan. Kung tutuusin, ang pinakamalaking pinagkakatiwalaan ng mga mangangalakal na pilak ay maaaring si Cyrus. Halos walang sino man sa mga senior executive ng silver business ang hindi nakakaalam ng pangalang Cyrus. "Oo, ako si Cyrus." Tumingin si Cyrus kay Jimmy at bahagyang tumango. "Ano ang pinunta mo para makita ako?" Bahagyang umiwas ang mga mata ni Jimmy, hindi niya alam kung ano ang pakay ni Cyrus. "May ipapakita muna ako sa'yo." Habang nagsasalita si Cyrus, kinuha niya ang isang dokumento mula sa kanyang damit at itinapon ito sa harap ni Jimmy.
Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, dahan-dahang kinuha ni Jimmy ang dokumento sa kanyang harapan. Pagkatapos kunin ni Jimmy ang dokumento, binuksan niya ito at sinilip ito, ngunit nang makita ni Jimmy ang nilalaman ng dokumento, natulala siya, tinitigan si Cyrus, at tinanong si Cyrus na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Taga saan ka ba? Nakuha mo ba ang mga bagay na ito? Kabanata 1187. Isang buwan na lang. Ang lahat ng ebidensyang nakatala sa dokumentong ito ay kriminal na ebidensya ni Jimmy. Bagaman ito ay bahagi lamang, ngunit kahit na ang maliit na bahaging ito, kung si Cyrus ay ipapasa sa pulisya, sapat na para kay Jimmy na manatili sa loob ng 10 o 8 taon. Nang saan ko nakuha ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Marami pa akong kriminal na ebidensyang tulad nito. Kung ibibigay ko ang lahat ng mga ebidensyang ito, ano ang mangyayari sa iyo? Mas alam ko. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Jimmy. What the hell do you want to do? Are you going to let me help you deal with the silver merchant? Tuwang-tuwa si Jimmy at tinanong si Cyrus. Tinutulungan mo ba akong makitungo sa mga ngalakal na pilak? Hindi napigilan ni Cyrus na mapamura ng marinig ang mga salita ni Jimmy, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Jimmy, ikaw ay isang maliit na tao lamang na namamahala sa Bihang City. Kung gusto kong tulungan mo akong makitungo sa mga ngalakal na pilak, ako ba ay medyo walang muwang? Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin? Natigilan si Jimmy at nagtanong. It's very simple. From now on, you can do whatever I ask you to do. You can do whatever I need you to do. Can you understand what I mean? Nakangiting sabi ni Cyrus kay Jimmy. Hindi nag-react si Jimmy hanggang sa marinig niya ang mga salita ni Cyrus. Pinaplano ni Cyrus na gamitin ang mga ebidensyang ito para banta ang kanyang sarili. Cyrus, hindi ko ipagkakanulo ang mga ngalakal na pilak. Matigas na sabi ni Jimmy kay Cyrus. Sige, tingnan natin kung tutulungan ka ng bangko kapag may nangyari sa iyo. Inilayo ni Cyrus ang kanyang mga paa, tumalikod at tumakbo palabas ng silid. Hindi akalain ni Jimmy na magiging ganoon ka-confident si Cyrus. Natatakot siyang ibigay talaga ni Cyrus ang lahat ng ebidensya sa pulis. Kung tutuusin, kung ang mga bagay na ito ay nahulog sa mga kamay ng pulis, siya ay patay na. Sandali lang. Nagmamadaling sigaw ni Jimmy. Dahan-daang lumingon si Cyrus at sumulyap kay Jimmy, pagkatapos ay tinanong si Jimmy nang nakangiti, ano? Nagbago na ba ang isip mo? Cyrus, magkano ang kailangan mo? Kaya kung bayaran ang ebidensyang nasa kamay mo. Kinagat ni Jimmy ang kanyang mga ngipin at tinanong si Cyrus sa mahinang boses. At hindi napigilan ni Cyrus na mapamura pagkatapos marinig ang mga salita ni Jimmy, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Boss Leo, dapat mong malaman kung sino ako. Titignan ko kung sa tingin mo ay makakapaglabas ka ng pera. Maaari ka bang sumakay? Kung ganoon, ano ang gusto mo? Excited na sigaw ni Jimmy. Malinaw na malinaw ang sinabi ko ngayon. Simula ngayon, gawin mo na ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Jimmy. Kung nalaman ng mga ngalakal na pilak na ako ay nagtaksil sa mga ngalakal na pilak, kung gayon ako ay mamamatay. Kinagat ni Jimmy ang kanyang mga ngipin at sinigawan si Cyrus sa mahinang boses. Kung ibibigay ko ba ang lahat ng ebidensyang ito, hindi ka ba mamamatay? May pagkakataon ka pang makipagtulungan sa akin ngayon, pero kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, pagkatapos ay patay ka, intindihin mo ang ibig kong sabihin. Panipi. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Jimmy. Tumingin si Jimmy kay Cyrus sa kanyang harapan at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses,
Kung makikipagtulungan ako sa iyo, ano ang mapapala ko? Pakinabang. Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Jimmy, hindi mo pa ba naiisip ang sitwasyon? Sa tingin mo ba ay kwalipikado ka pa ring makipag-ayos sa akin? Natahimik si Jimmy nang makita niya si Cyrus sa kanyang harapan, at tulala siyang umupo doon, hindi alam kung ano ang gagawin. Boss Leo, kumusta ang iniisip mo? Tumingin si Cyrus kay Jimmy pataas at pababa, at nakangiting tinanong si Jimmy. Mukhang wala na akong ibang pagpipilian ngayon. Huminga ng malalim si Jimmy at bumulong kay Cyrus. Mukhang si Boss Leo, matalino kang tao. Ngumiti si Cyrus, pagkatapos ay kinuha ang mobile phone ni Jimmy at nag-dial ng sarili niyang numero. Isinulat ko ang iyong mobile phone number, huwag mong palitan ng madali, tatawagan kita kung mayroon ako. Mahinang sabi ni Cyrus kay Jimmy. Okay, naiintindihan ko. Ngayon ang ebidensyang kriminal ni Jimmy ay nasa mga kamay ni Cyrus, kaya't si Jimmy ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang pakiramdam ng pagtutol, tumango lamang siya nang walang magawa. At ang unang gawain na ibinigay ko sa iyo ay humanap ng paraan para makilala ko si Francis, ang taong namamahala sa iyong mga mangangalakal na pilak sa lalawigan ng Tianyuan. Tumingin si Cyrus kay Jimmy nang mahinahon at sinabi. At tumingin si Jimmy kay Cyrus na may gulat sa kanyang mga mata, at sinabi sa mahinang boses, pinaplano mo bang gamitin ako para makilala si Francis? Oo. Masyadong misteryoso ang pagkakakilanlan ni Francis. Hindi ko maimbestigahan ang impormasyon ni Francis, kaya sa pamamagitan mo lang mahahanap ko si Francis. Tumingin si Cyrus kay Jimmy nang mahinahon at sinabi. Hindi ganoon kadaling makilala si Francis. Tumingin si Jimmy kay Cyrus at walang magawang umiling. Anong ibig sabihin? Natigilan sandali si Cyrus, at nagtanong sa tonong naguguluhan. Si Francis ay isang napaka-misteryosong tao. Kahit na hindi ko pa nakikilala si Francis. Ang pakikipag-ugnayan sa amin ni Francis ay sa pamamagitan ng email. Wala man lang akong contact information ni Francis, kaya gusto mong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ko. Paghahanap kay Francis imposible lang. Tumingin si Jimmy kay Cyrus at sinabi sa mahinang boses. At ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa pagkagulat pagkatapos marinig ang mga salita ni Francis, dahil hindi niya inaasahan na mas maingat si Francis kaysa kay Jimmy. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo, kailangan kong makita si Francis sa loob ng 1 buwan, kung hindi, ibibigay ko ang lahat ng ebidensya sa pulis. Bagamat siya ay nabigla sa kanyang puso, alam din ni Cyrus na sina Jimmy at Francis ay parehong mga mangangalakal ng pilak, at si Jimmy ay dapat may paraan upang mahanap si Francis. Cyrus, hindi ko talaga mahanap si Francis, pinipilit mo ako. Galit na sigaw ni Jimmy nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus. Oo, pinipilit kita, 1 month lang ang binibigay ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Jimmy. Ikaw. Hindi nakaimik si Jimmy matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at tumingin kay Cyrus na may mapurol na mga mata, hindi alam kung ano ang gagawin. Tara na. Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Vera, at mahinang sinabi kay Vera. Si Vera ay bahagyang tumingin kay Jimmy, pagkatapos ay tumayo at sinundan si Cyrus sa labas ng silid. Si Jimmy ay nakaupo sa kama mag-isa, na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit wala siyang magawa, dahil ang lahat ng kanyang ebidensya ay nasa mga kamay ni Cyrus. Kapag naibigay na talaga ni Cyrus ang lahat ng mga ebidensyang ito, maaaring patay na siya. Wakas. Kaya ngayon ay mayroon lamang isang pagpipilian si Jimmy. Iyon ay ang sundin ang kahilingan ni Cyrus at subukan ang kanyang makakaya upang makita ni Cyrus si Francis. Kabanata 1188. Bumagsak.
Sa oras na ito, ang pinakamalaking pagdududa sa puso ni Jimmy ay kung saan nakuha ni Cyrus ang ebidensya. Maaaring hindi man lang isipin ni Jimmy, ang mga ebidensyang ito ay ibinigay kay Cyrus ng kanyang anak na si Melissa. Pagkaalis ni Cyrus at Vera sa hotel, nilinggan ni Vera ang kanyang ulo para tingnan si Cyrus. At pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus, medyo masyadong matigas ang ugali mo kay Jimmy kanina, hindi ka ba natatakot na si Leo tatalon ang aso ni Jean sa pader? Ang aso ay tumalon sa ibabaw ng pader. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig niya ito, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Walang kapital si Jimmy para tumalon sa pader, nasa kamay ko ang hawak niya, ngunit wala sa kamay niya ang akin, kaya ngayon lang niya naiisip ang lahat. Paano ko makikilala si Francis? Ngunit pakiramdam ko ay hindi nagsinungaling si Jimmy ngayon, maaaring hindi niya talaga nakikita si Francis. Nag-alinlangan sandali si Vera at saka nagpatuloy. Bagaman hindi niya nakikita si Francis ngayon, naniniwala ako na kailangan niyang magkaroon ng paraan para makita si Francis. Sagot ni Cyrus. Paano kung hindi talaga makita ni Jimmy si Francis? Mahinang tanong ni Vera. Kung gayon maaari lamang tayong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon, at ngayon ay hindi ko na masyadong maiisip ang tungkol dito. Walang magawang sabi ni Cyrus. Sige, gutom na ako, iyayain mo ako sa hapunan. Vera blinked her eyes and said softly. Sige, pwede kang kumain ng kahit anong gusto mo, treat kita ngayon. Nakangiting sabi ni Cyrus. Oh, bakit ang generous mo ngayon? Nagtatakang tanong ni Vera matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi ka nagpumilit na manatili doon, baka matagal na akong umalis. Paano mo nalaman na pinagmamasdan ka ng mga tao ni Jimmy? Curious na tanong ni Cyrus kay Vera. Mula sa unang pagkakataon na nakita ako ni Jimmy. Nakita ko ang bakas ng kasakiman sa kanyang mga mata, kaya sigurado akong talagang interesado siya sa akin, ngunit nag-aalala siya sa pakay ko, kaya hindi niya ako agad na-contact. Pero hayaan mo akong obserbahan ng mga tao saglit. Masyadong pambata ang mga pakulo nila sa harapan ko, kaya hindi mo makita. Vera explained lightly. Matapos marinig ang mga salita ni Vera, hinangaan pa rin ni Cyrus si Vera. Pagkatapos ng lahat, hindi man lang maobserbahan ni Cyrus ang mga detalyeng ito. At mas lalo pang na-curious si Cyrus kung sino ang babaeng Vera. Dahil naramdaman ni Cyrus na si Vera ay tila bihasa sa maraming kasanayan na hindi ma-master ng mga ordinaryong tao, at ang mga kasanayang ito ay mahirap ma-access ng mga ordinaryong tao. Paano? Hinahangaan mo ba ako? Lumingon si Vera para tingnan si Cyrus, at nakangiting tinanong si Cyrus. Ano bang dapat humanga sa ganitong bagay? Meron ka kung ano ang galing mo. Meron ako kung ano ang galing ko. Walang dapat humanga. Matigas na sagot ni Cyrus. Kung ganun, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang galing mo? Hindi ka kasing galing ko, at siguradong hindi kasing ganda ko ang academic performance mo. Kung tutuusin, teacher mo ako, at hindi ka kasing husay ko. Ikaw. Parang hindi magaling sa anti-reconnaissance. Si Vera hindi siya magalang, at direktang umatake. Mas mayaman ako sa'yo. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Vera. Ano pa bang meron ka bukod sa pera? Vera tila medyo hindi kumbinsido at sumigaw. May girlfriend ako, may boyfriend ka ba? Nagpatuloy si Cyrus. Ikaw. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, si Vera ay natigilan sa kinatatayuan, na may kakaibang ekspresyon sa mukha. May sasabihin pa ba? Nakangiting tanong ni Cyrus kay Vera. Nagugutom ako, gusto kong kumain ng hotpot. Vera pouted at sinigawan si Cyrus.
Okay, tara kain tayo ng hotpot. Tumango si Cyrus, saka inabot at huminto ng taxi. Sa alas 12 ng umaga sa kalagitnaan ng gabi, natapos ni Cyrus at Vera ang pagkain ng mainit na kaldero, at pagkatapos ay bumalik sa bahay. Pagkarating sa bahay, si Vera ay diretsyong umupo sa sofa at nanood ng teleserye, habang si Cyrus ay bumalik sa kwarto para magpahinga. Ngayon, si Cyrus ay itinuturing na isang alalahanin, ngunit ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay ng tahimik hanggang sa mahanap ni Jimmy si Francis, at pagkatapos ay makilala si Francis. Kinuha ni Cyrus ang kanyang mobile phone at idinial ang numero ni Margot. Panandali ang nagtanong tungkol sa sitwasyon ni Margot, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Dahil si Margot ay nag-abroad, si Cyrus ay karaniwang nakikipag-usap kay Margot gabi-gabi para masigurado ni Cyrus na walang mali sa Margot. Kung hindi man ay palaging nag-aalala si Cyrus na baka mapanatili ni Jasmine si Margot sa ibang bansa. Alas 8 ng umaga kinabukasan, nagising si Cyrus sa pagtunog ng kanyang cellphone. Kinuha ni Cyrus ang telepono at sinulyapan ito, at nalaman na ito ang tawag ni Maurice. Mr. Lin, anong meron? Tulala na sinagot ni Cyrus ang telepono at mahinang nagtanong. Master de la Cruz, may oras ka ba ngayon? Gusto kitang makilala, may gusto akong sabihin sa'yo tungkol sa trabaho. Magalang na sabi ni Maurice. Sige, pupunta ako sa kumpanya mo para hanapin ka sa isang oras. Sumang-ayon si Cyrus. Ayos ito. Sumagot lang si Maurice matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay direktang ibinaba ang telepono. Matapos ibaba ang telepono, bahagyang nag-inat si Cyrus, pagkatapos ay tumayo at lumabas ng kwarto. Dahil Sabado ngayon, hindi pumasok si Vera sa klase, pero late na natulog sa kwarto. Si Cyrus ay naghilamos lang, nagsuot ng malinis na damit, at lumabas ng bahay dala ang susi ng kotse. Dahil iniligtas ni Cyrus si Johanna sa Nansion Club noong nakaraang pagkakataon, direktang ibinalik ni Johan ang BMW ni Cyrus kay Cyrus upang pasalamatan si Cyrus. Noong nagpunta ako sa Salisbury City noong nakaraan, ang Volkswagen na kotse ni Cyrus ay ganap na na-scrap. At alam ni Cyrus na kahit na ibinigay ang kotse na ito kay Johanna, maaaring hindi ito mamaneho ni Johanna, kaya sa wakas ay tinanggap ni Cyrus ang susi ng kotse. Ngayon ay wala nang ibang sasakyan si Cyrus, kaya't ang BMW na ito lang ang kaya niyang imaneho sa kumpanya ni Maurice. Ngunit ang swerte ngayon ni Cyrus ay mukhang hindi masyadong maganda. Kakaalis lang ng kanyang sasakyan sa komunidad, at nakita niya ang isang pink na Lamborghini na sports car na dumaan sa kanyang posisyon sa napakabilis na bilis. Ang malaking dagandong ay agad na umalingaw-ngaw sa buong kalye. Fuck, ayaw mo na bang mabuhay? Matapos makita ni Cyrus ang sasakyan na tumatakbo patungo sa kanyang kinatatayuan at bumagsak. Isang bakas ng pagbagsak ang sumilay sa kanyang mga mata, at nagmamadali niyang pinahit ang manibela, na parang may balak na iwasan ang sasakyan. Ngunit walang magawa, ang bilis ng kabilang partido ay masyadong mabilis. Bang! Sa malakas na ingay, nabangga ng sports car ang sasakyan ni Cyrus. Kaya lang, ang kabilang partido ay tila natapakan ng preno isang segundo bago ang banggaan, kaya ang epekto ay hindi partikular na nakakatakot. Kabanata 1189. Kailangan pa ba ng kabayaran? Malakas na nauntog ang ulo ni Cyrus sa manibela. Ngunit si Cyrus ay isa na ring martial artist ngayon, kaya ang kanyang pisikal na fitness ay tiyak na hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao, at hindi siya nawalan ng malay. Pero kung ordinaryong tao ang nakaupo sa sasakyan sa oras na ito, tinatayang diretso itong mahihimatay. Iniunat ni Cyrus ang kanyang kamay at itinulak ang pinto ng kotse,
Pagkatapos ay umiling upang subukang gumising ng kaunti, at tingnan kung ano ang takbo ng sasakyan. Ngunit bago pa makita ni Cyrus ang nangyari sa kanyang sasakyan, narinig niya ang isang malutong na tunog na nagmumula sa sports car ng Lamborghini. Hoy, paano ka nag-drive? Hindi mo ba nakita na umaandar na yung sasakyan ko? Bakit hindi ka nagtago? Kaya mo bang magmaneho? Matapos marinig ni Cyrus ang pangungusap na ito, labis siyang nagalit sa kanyang puso. Kung mas maganda ang ugali ng kabilang partido, maaaring walang pakialam si Cyrus sa halaga ng maintenance ng sasakyan. Kung tutuusin, ang perang ito ay wala sa paningin ni Cyrus. Gayunpaman, pagkatapos marinig ni Cyrus ang mga salita ng kabilang partido, agad siyang nagalit. Kung tutuusin, si Cyrus ay normal na nagmamaneho ngayon, ngunit ang kabilang partido ay direktang tumama sa kabilang panig. Nagrereklamo, marahil sa hinaharap, si Cyrus ay maaaring hilinggan bayad sa maintenance. Kaya tumalikod si Cyrus at naghanda na magkaroon ng teorya sa kabilang partido. Ngunit bago pa makapagsalita si Cyrus, bumukas ang standard scissor door ng Lamborghini. Ang unang lumabas ay isang pares ng binti, isang pares ng itim na medyas, payat at tuwid na mga binti, at isang pares ng puting sapatos na may mataas na takong sa mga binti. Bagaman hindi malinaw na nakita ni Cyrus ang hitsura ng may-ari. Ang pagtingin lamang sa binti na ito ay masasabi na ang may-ari ay dapat na isang babae. At marahil ay isang magandang babae. Kaya ang mga salitang orihinal na gustong sabihin ni Cyrus ay direktang tiniis ni Cyrus. Kaagad pagkatapos, sa wakas ay bumaba ang may-ari ng kotse. Napakatangkad ng figure ng babae. Lalo na nang bumaba siya sa bus ngayon lang, ang nagtataasang dobleng taluktok sa kanyang dibdib ay nakabalangkas sa isang hindi pangkaraniwang kamanghamanghang kurba. Sa oras na ito, sa wakas ay nakita ni Cyrus ang hitsura ng babaeng ito. Napaka-sexy ng figure ng babae, at hindi kapani-paniwala din ang kanyang hitsura. Ang isang maselang at magandang mukha ay hindi makakahanap ng anumang mga bahid, na para bang ito ay isang maingat na ginawang sining. Napaka-cool, sexy at simple ng damit ng babae, nakasuot siya ng black tight t-shirt at miniskirt at black stockings at high heels, pero ang simpleng damit na ito ay sapat na sexy at may bahid ng pagdampi. Sa pagitan ng kanyang mga mata, soulful pagkahumaling. Hindi mali ang hula ni Cyrus kanina. Babae talaga ang may-ari ng kabilang party, at super ganda rin. Sa mga oras na ito, hindi alam ni Cyrus kung mabuti o masama ang kanyang swerte. Kakalabas lang niya ay nabangga ang kanyang sasakyan, ngunit ang nakabangga sa kanyang sasakyan ay isang magandang babae. Gayunpaman, ang ekspresyon sa mukha ng magandang babaeng ito ay labis na galit sa oras na ito. Direkta siyang naglakad papunta kay Cyrus gamit ang kanyang mataas na takong at nakakunot, at pagkatapos ay itinuro si Cyrus at sumigaw. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit ngayon ka lang nag-retrograde? Nabangga ang kotse ko. Alam mo bang binili ko itong bagong sasakyan? Napalingon si Cyrus at sinulyapan ang kanyang sasakyan at ang Lamborghini sports car. Napaka-helpless ng ekspresyon ng kanyang mukha, dahil halatang nagre-retrograde ang kabilang partido, ngunit ngayon ay sinabi pa niyang nagre-retrograde siya. Ano ba ito? Anong tinitingin-tingin mo? Hindi mo ba narinig na kinakausap kita? Bakit wala kang manners? Matapos makita ng dilag na hindi nagsasalita si Cyrus, nagpatuloy siya sa paghakbang at agresibong tinanong si Cyrus. Habang unti-unting lumalapit ang mga dilag kay Cyrus, nalaman ni Cyrus na ang babaeng ito ay talagang napakaganda, at ang babaeng ito ay tila isang halo-halong kagandahan. Mga beauties, pero this is the first time na makakita siya ng ganito kagandang mixed race beauty. Ang babaeng ito ay parang medyo hawig kay Diliba, ang pangunahing tauhang babae ng teleseryeng napanood ni Vera kamakailan. May driver's license ka ba?
Mahinang tanong ni Cyrus sa dilag. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ng dilag na matigilan sandali, at pagkatapos ay mabilis na sinabi. Ano ang ibig mong sabihin sa pangungusap na ito? Nakuha ko ang aking lisensya sa pagmamaneho sa UK 3 taon na ang nakakaraan. Okay. British ang driver's license mo. Tanong ni Cyrus na nakakunot ang noo. Oo, anong problema? Hindi ba pwedeng gamitin sa China ang British driver's license? Tanong ng dilag kay Cyrus na may maliit na bibig. Ang isang lisensya sa pagmamaneho ng Britanya ay maaaring magamit syempre sa China. Ngunit kailangan mong linawin na sa UK ay nagmamaneho ka sa kaliwa, ngunit sa bansa na nagmamaneho ka sa kanan, kaya hindi ako, ngunit ikaw. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Cyrus kung bakit siya nabangga ng dilag na ito, at sinabi rin na siya ay nagmamaneho sa kabilang direksyon. Kung tutuusin, iba ang paraan ng paglalakbay sa UK kaysa sa bansa. Nagmamaneho ba ako sa maling direksyon? May bahid ng pagdududa sa magagandang mata ng dilag. Maaari mong obserbahan ang mga dumadaang sasakyan, lahat sila ay nagmamaneho sa kanan. Sumagot si Cyrus sa napakawalang magawang tono. Mabilis na inikat ng dilag ang kanyang ulo upang pagmasdan ang mga sasakyang dumadaan, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone, hindi alam kung ano ang kanyang hinahanap. Pagkalipas ng ilang minuto, ang dilag ay nagsabi kay Cyrus na labis na napahiya. I'm so sorry, bumalik lang ako sa China, at ngayon ko lang kinuha ang kotse mula sa 4S store, kaya nakalimutan kong magmaneho sa kanan sa bansa. Nagtataka ako kung bakit napakaraming sasakyan ang papunta sa maling direksyon, ngunit hindi ko inaasahan na maling direksyon ang pupuntahan ko. Ngayon alam mo na mali ka, hindi ba? Walang magawang sabi ni Cyrus. Alam ko, alam ko. Tumingin ang dilag kay Cyrus at tumango. Dahil alam mo ito ay mabuti. Mas mabuting maunawaan mo ang mga patakaran sa trapiko sa domestic at magmaneho, kung hindi, ito ay magiging lubhang mapanganib. Mabuti na lang at nataman mo ako ngayon. Kung magpapalit ka ng iba, magkakaroon ka ng malaking problema. Panipi. Malumanay na sagot ni Cyrus. Sinabi ito ni Cyrus hindi para takutin ang dilag na ito, kundi para maging seryoso, dahil kung si Cyrus ay hindi nakaupo sa kotse ngayon, ngunit isang ordinaryong tao na nakaupo sa kotse, kahit na hindi siya himatayin ngayon, siya ay para maging utak. Shock. I see, papansinin ko talaga next time. Matapos mapagtanto ang kanyang pagkakamali, ang kagandahan ay mayroon pa ring napakagandang saloobin, at nagmamadaling sinabi kay Cyrus. At plano ni Cyrus na suriin ang kondisyon ng sasakyan. Kung maipapatakbo pa ang sasakyan, plano ni Cyrus na paalisan ang sasakyan. Ngunit sa sandaling ito, iniunat ng dilag ang kanyang kamay at direktang hinawakan si Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Ano, huwag magmadaling umalis, tayong dalawa ay walang sinabi tungkol sa kabayaran. Kabanata 1190. Dapat kang mawalan ng pera. Sa gilid ng kalsada. Isang bagay sa kabayaran. Nang marinig ni Cyrus ang pangungusap na ito, sinulyapan niya ang dilag na walang magawa, at sinabi sa mahinang boses, Beauty, naipaliwanag ko na sa iyo ngayon lang. Ikaw ang bumangga sa kotse ko sa maling direksyon, at nanalo ako. Ask you to make amends now. Not bad, bakit humihingi ka pa ng kabayaran sa akin? Kung patuloy mo akong ginugulo ng ganito, baka kailangan kong tumawag ng pulis. Sa oras na ito, wala talagang balak si Cyrus na mag-aksaya ng oras, gusto lang niyang magmadali at makaalis dito. No, I mean I crashed your car like this, I should pay you some maintenance fees. Nagmamadaling sabi ng dilag kay Cyrus. At napatingin si Cyrus sa magandang babae sa kanyang harapan. Isang kawalan ng ulirat ang sumilay sa kanyang mga mata,
dahil nalaman niyang mali ang pagkakaintindi niya sa magandang babae na ito, at ito pala ay plano nilang bayaran siya. Medyo nahihiyang ngumiti si Cyrus, saka naglakad papunta sa harapan ng kanyang sasakyan at tumingin sandali. Bagamat medyo na-deform ang harapan ng sasakyan, walang malaking problema sa kotse mismo. Kaya maaari na siyang magmaneho ngayon, at ang kotse mismo ito ay nagkakahalaga ng higit sa 500,000 pesos, at ang gastos sa pagpapanatili ay tinatayang 10,000 yuan. Si Cyrus ay walang pakialam sa halagang ito, kaya tiningnan niya ang kagandahan at sinabing, "Kalimutan mo na ito. Ang kotse ko mismo ay hindi masyadong mahalaga, ipaayos mo pa rin ang sasakyan mo. Dapat mong malaman na ang magandang kotse sa oras na ito ay isang Lamborghini, at mangangailangan ng hindi bababa sa daan-daang libong dolyar upang ayusin ito." Kaya walang plano si Cyrus na patuloy na panagutin ang babaeng ito. Paano ito posible? Ang dilag ay nagmamadaling umiling kay Cyrus, at pagkatapos ay sinabi na may napakaseryosong ekspresyon. "Nabangga ko ang iyong sasakyan ngayon, kaya kailangan kong magbayad para sa pagpapanatili ng iyong sasakyan. Sa tingin mo, magkano ang magagastos para ayusin ito? Diretso mong sabihin sa akin." "Ako. Hindi naman talaga kita kailangan magbayad." Walang magawang sabi ni Cyrus sa kagandahan. "Kung hindi mo ako payagang magbayad ngayon, huwag kang umalis. Tatawag ako ngayon ng pulis at hilingin sa pulis na pumunta at pag-usapan ang tungkol sa kabayaran." Inilabas ng dilag ang kanyang cellphone habang kausap. "Tumigil ka sa pagtawag." Nagmamadaling pinigilan ni Cyrus ang kagandahan. Kung tutuusin, kung hihintayin niya ang pagdating ng pulis, hindi niya alam kung kailan siya maghihintay. Si Cyrus ay wala sa mood na mag-aksaya ng oras dito. "Kung ganoon, magkano ang sinabi mo?" Kumurap ang dilag sa kanyang mga mata at mahinang tinanong si Cyrus. "That's good. Hindi ko alam kung magkano ang magagastos sa pag-aayos ng kotse ko. Dadalhin ko ang kotse sa 4S shop maya-maya, at hahayaan ang mga tao sa shop na tansyahin ito." "Ano sa tingin mo?" Mahinang tanong ni Cyrus. "Sige, sasamahan na kita." Mabilis na sabi ni Beauty. "Wag na, kaya kung pumunta mag-isa, gawin mo lahat ng gusto mo." Nag-aatubili na sumagot si Cyrus. "Then you can write down my phone number. In this case, kapag tapos na ang repair sa side mo, you can tell me the amount of money, and then I will transfer the money to you. How about it?" Matapos mag-isip ng ilang sandali, mahinang sabi ng dilag kay Cyrus. "Pwede." Tumango si Cyrus, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone. Nagkusa ang dilag na kunin ang mobile phone ni Cyrus, at pagkatapos ay i-dial ang sarili niyang numero ng telepono. Matapos marinig ang pagring ng telepono, ibinalik ng dilag ang telepono kay Cyrus, at mahinang sinabi kay Cyrus, "Ako si Lani Chu, ano ang pangalan mo?" "Chu ang apelyido mo." Nagulat ang mga mata ni Cyrus matapos marinig ang pangalan. "Oo, anong meron?" Tumingin ang dilag kay Cyrus at nag-alinlangan na nagtanong. "Wala lang, Chu din ang surname ng nanay ko." Bahagyang sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Ang pangalan ko ay Cyrus." "Okay, naalala ko pangalan mo." Tumango si Lani. At hindi na nagsalita pa si Cyrus, sumakay na lang sa BMW, at saka pinaandar ang sasakyan at nawala sa paningin ni Lani. Tahimik na nakatayo si Lani, na para bang wala siyang pakialam sa kanyang Lamborghini. Sa halip, pinag-isipan niya ang direksyon kung saan nawala si Cyrus. "Sasabihin ko sana sa'yo ang isang peking pangalan kung alam ko ito ng mas maaga. Kung nalaman mo ito, hindi ito magiging masaya." Bulong ni Lani sa sarili. Pagkatapos ay humakbang ng matataas na takong at tumakbo sa malayo.
Nang hindi man lang tumitingin sa Lamborghini, sa kanyang mga mata ay walang pinagkaiba ang sasakyan sa isang tumpok ng scrap iron. Sa mata ng mga ordinaryong tao, kung may nasira, maaari itong ayusin. Ngunit sa mata ni Lani, kapag may nasira, wala na itong halaga, kaya mas mabuting itapon na lang at palitan ng bago. Makalipas ang halos kalahating oras, pinaandar ni Cyrus ang kanyang sira-sirang BMW sa sangay ng Huading Group sa Bihang City. Pagkapasok sa kumpanya, saglit na sinabi ni Cyrus sa front desk ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Agad na nagbago ang saloobin ng front desk matapos malaman na narito si Cyrus upang makita si Marites. Nagbuhos ng isang tasa ng kape at hiniling kay Cyrus na maghintay sandali, pagkatapos ay pumunta sa opisina ni Marites para magulat. Pagkalipas ng ilang minuto, pinangunahan ni Marites ang front desk papunta sa lounge. Young Master de la Cruz, hello. Matapos makita si Cyrus, magalang na sinigawan ni Marites si Cyrus. Nakita ng front desk na tumanggap kay Cyrus ang eksenang ito at agad na natulala, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napaka hindi kapani-paniwala. Bagamat alam niyang nakipagkita si Cyrus kay Marites, tiyak na hindi simple ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit hindi niya akalain na ang pagkakakilanlan ni Cyrus ay nakakatakot. Hindi lang kailangan ni Marites na dumating para tanggapin siya ng personal, ngunit ginagalang din ni Marites si Cyrus. Ang sitwasyong ito ay hindi kailanman nakita sa front desk. Si Marites ay hindi kailanman naging ganoon kagalang kahit nakaharap si Jonathan. Kaya ang front desk ay nagsimulang lihim na hulaan sa kanyang puso kung sino si Cyrus, at kung paano siya nagkaroon ng nakakatakot na impluwensya. Di ba sabi mo may gusto kang sabihin sakin? Ano yon? Mahinang tanong ni Cyrus kay Marites. Master de la Cruz, hindi maginhawang magsalita dito, kung hindi sa ibang lugar tayo mag-usap. Malumanay na sagot ni Marites. Ayos ito. Bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay tumayo at sinundan si Marites sa labas ng lounge. Pagkalabas ng lounge, sinalubong ni Cyrus si Johanna, kaya nagkusa siyang kumusta kay Johanna at nakangiting sinabing, Johanna. Cyrus, bakit ka nandito? Medyo natulala din si Johanna matapos makita si Cyrus. Bagamat sinabi ni Cyrus na siya ang amo ni Marites, palaging iniisip ni Johanna na biro iyon ni Cyrus. Ngunit sa oras na ito, naramdaman ni Johanna na tila hindi nagbibiro si Cyrus sa kanyang sarili.